Ito mga bay, ang isang vlogger na si Maharlika ay laging nagbibigay ng pasabog. Lagi siyang may pasabog tungkol sa mga drugs, tulad dito kay PBBM, sa Pangulong Bongbong Marcos. Lagi niyang sinasabi na ito raw ay drug addict at saka bangag, diba? Hindi naman siya may sabi galing sa Pangulong Duterte, pero siya na yung nagtutuloy-tuloy sa kanyang mga pinagsasabi. Pero wala naman mapakita talaga na ebidensya. Inimbestigahan na sa Senado. Hanggang ngayon, wala pa rin naman nangyayari. Walang mapakita ang ebidensya. Okay? At dito nga, hindi tayo makapag-react dahil siyempre babae si Maharlika. Para sa akin kasi ayaw ko siyang batikusin. Parang ayaw kong anuhin dahil naniniwala ko kasi na pag babae. Pero ito, bigyan natin to ng ano. Dito tayo magkakaanuhan. Itong si Mima Alicia Comments. Ito, pakinggan natin yung kanyang pasabog tungkol kay Maharlika. Napakaganda nito dahil tingnan natin kung paano sila mag-rebat sa isa't isa. Diba? Ito, may pasabog si Mima. Bagay sila, para silang babae. Diba? Pakinggan natin kung ano itong pasabog ni Mima na di umano ang pagsyasyabo ni Maharlika. Hindi ako may sabi niyan Ito. Kita nyo? Pakinggan natin ang pagsasyabo ni Maharlika. Ito matindi to Matindi to dahil dito nakikita natin na laging binabanatan nito ni Maharlika si Pangulong Bongbong Marcos na nagsasyabo, drug addict, ganun. Ito naman, binira na siya. Tingnan natin kung mayroon ba siyang katibayan na ilalabas. Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, pag-usapan natin itong kahudasan nga po ni Claire Eden Contreras aka Maharlika, yung paggamit niya ng chongke. Kasi itong si Maharlika literal na nagchochongke naman ata, allegedly. Kasi dito nga guys, sa pinakita ko sa inyo kanina, diba, sa recent video ko, kung hindi nyo pa napapanood, panoodin nyo na lang, meron pong title yon na HIV positive result. Dito nga po kay Claire Eden Contreras taong 2009. So ngayon nga po guys, ito. Kasi diba itong si Maharlika, ang hilig talaga manira ng kapwa-tao, to the point nga na sinabihan niya itong si President Marcos na maliit daw ang dinadala. Itong si First Lady Araneta Marcos, sinabihan niya na butod. Talagang grabe kung manglait. Talagang sinagad. Wala siyang pakialam sa sa feelings ng isang tao. Kung usapin politika tayo. Kaso guys, masyado na siyang name-personal, and thank you naman sa nag-send sa akin ito. And so far, kung noon lagi kong kinoconsult ito sa aking lawyer, pero ngayon hindi ko naman hindi sa kinoconsult sa kanila, pero hinahayaan nila akong mag-speak up kasi total mapanira din naman si Maharlika eh di ibulgar na din natin yung kanyang pagkatao. So ngayon nga po guys, ito kasi nga diba, binanggit ko sa inyo yung HIV testing referral results ni Maharlika noong taong 2009, at nagpositibo din pala siya guys sa paggamit ng methamphetamine or yung clear crystal na kung sa Tagalog kilala siya bilang shabu. Puta, nagchochongke kang hayop ka. Alam nyo guys, yung epekto ng paggamit ng chongke. Una dito is nagiging violente ka. Tapos nagiging psychosis ka din. So alam nyo guys, yung pagiging violente, si Maharlika na yun. Yan guys yung naging epekto na sa kanya ng itong chongke na to mga kababayan, mga bay. Itong chongke na to na pumasa na ito na itong marijuana na to pumasa na ito sa Kongreso. Ayon
Ayon kay Alvarez, Pantaleon Alvarez, ito raw ay pinasa na ng Kongreso. So itong chonky na to, asahan na natin na baka mabili na ito sa mga susunod na mga panahon ng legal. Gamit niya ng shabu, allegedly. Kasi ito yung sinad sa akin eh. Ito, nandito sa papeles na to, nandito, hindi ko to ginusto, wala akong balak manira, wala akong balak kalkalin niyang buhay mo, pero kusa sa aking sined. And syempre, siguro ito na din ata yung yung gustong malaman ng taong bayan. Hindi ko alam kung sa akin lang isined or sined. Ma'am Alicia comments, mag-ingat-ingat ka rin sa mga nagsisend sa iyo. Ito ay ano lang naman to, payo bilang nasa sayo naman yan kung susundin mo. Pero ingat ka sa mga nagsisend sa iyo ng mga ganyan informasyon dahil baka pain yan. Mag-ingat ka, baka pain yan para ikaw ay malibel. Madimanda. Kaya hindi lahat ng nagsisend dapat mong paniwalaan. Payo ko lang naman yan. Din sa iba, pero nung November 3 pa to guys November 3 pa to. Nakita ko lang siya nung nakaraang linggo kasi nga, di ba, kagaya nga nasabi ko sa inyo, hinahanap ko yung tracking number, yung message sa akin, dito nga po sa aking silver play button. Ngunit sa hindi ko inaasahan, sabi kasi ng co-vlogger ko, na tingnan mo sa spam, kasi minsan sa spam message mo makikita yung tracking ng UPS, dito nga sa silver play button. Nung tinignan ko sa spam, yung nakita ko nga po guys, itong bagay na ito, which is yung 11 document, yung kung saan nilaso niya yung kanyang asawa. Tingnan mo, guys, tarantado talaga, no? O, nilaso niya yung kanyang asawa allegedly para sa green card at para sa insurance. Tapos, nagpositibo siya sa HIV. So, ngayon, ang hamon nga natin sa kanya, kalampagin nyo, guys, na sana magpa-hair follicle test siya at magpa-STD test. Hoping sana na mag-reply sa akin si Yuna. Kasi message ko na baka meron kang document na baka nagpa-STD test nga itong si Maharlika. Anyway, may masend man siya sa akin o wala, mag-reply man siya sa akin sa wala. At least, we all know na ito yung mga tinatago niyang baho na I think malapit to sa kanya yung taong to, yung nag-reveal na to. Sa palagay ko, hindi sasagot si Maharlika dito. Palagay ko lang naman, hindi siya sasagot. Dahil kung sasagot siya, anong isasagot niya? Palagay ko lang. I think malapit to sa kanya. And hindi ko nga din alam guys kung bakit sa aking sinend. Pero total sa aking sinend, binigay sa akin yung gampaning to. Okay, lalawin natin. So ngayon nga po guys, eto. Grabe no? Yung pinakita ko sa inyo guys, mayroong case ID number. Mayroong nakalagay dito na case ID number. Uulitin ko kasi baka mamaya ma-misinterpret ng mga nanonood. Oo guys, aminado naman ako na ang HIV ay pwedeng makuha to sa lahi nyo. Pwedeng mapasa or sa paggamit ng illegal na droga or di kaya sa tsurbahan. Kaso guys, parang ang pinupunto kasi nito, nagkaroon ng HIV, hindi ko ginajudge guys kasi talagang kailangan nating maging open-minded dito. So sa mga may sakit na na HIV, hindi ko po kayo ginajudge. Ang ko lang dito is maging open sana tayo na pag-usapan itong ganitong klaseng issue and iwasan natin hanggat maaari. Madaming klaseng treatment naman dyan, pero medyo matagal. Pero sana yung may mga sakit na ganito ay makasurvive. Hoping sana na nakasurvive na itong si Maharlika sa kanyang sakit. Pero okay, yan, nanalangin din. Kahit paano, nanalangin ito si Alice. Si Mima Alicia comments.
ay pinanalangin niya si Maharlika na sana makasurvive sa kanyang sakit. Ang hindi natin sigurado kung totoo yan dahil winawagayway lang ni Mima. Yung papel hindi natin nababasa, di ba? Winawagayway lang ng ganun, hindi natin nakikita. Ang opinion ko dyan ang HIV kasi pwede mo makuha yan. Pero mas pabor, parang mas lamang ang isang HIV sa pakikipagtalik kung kani-kanino. Yun yung HIV. Di ba? Kung mahilig ka magpagtalik, yan, makukuha mo yun lalo na sa mga kung sino-sino. Hindi natin makakita si Maharlika na kung ganun ba talaga siya, di ba? Dahil mukhang elegante tingnan ito si Maharlika, di ba? Kaya hindi tayo din makapagano. Doon naman sa sinasabi ni Lason sa green card, mukhang hindi sasagot si Maharlika dito. Kasi kung matatandaan natin na inaway na rin siya ni Bagong Lipunan. Pero kahit anong banat ni Bagong Lipunan, hindi talaga siya nagsasalita. Di ba? Kaya malamang sa malamang itong mga aligasyon ni Mima ay hindi masasagot ni Maharlika. Hindi siya sasagot. Siguro isipin lang ni Maharlika dyan bahala ka sa buhay mo. Hindi ka yung punteriya ko. Parang ganun. Ang punteriya ko yung matataas. Ibig sabihin na Mima, kapag hindi ka sinagot nito ni Maharlika, ibig sabihin po ay hindi ka pa kinikilala ni Maharlika na malaking tao. Baka hindi ka pa kinikilala, magpalaki ka raw muna. O kaya lahat ng mga kaibigan mo ipakalat mo yung mga ganyan para siguraduhin nyo lang na talagang totoo yan dahil napaka-delikado niyan. Delikado yan. Hindi ko lang alam kung mayroon ba libel dahil nasa ibang bansa si Maharlika, diba? Nandito si Mima sa Pilipinas. Hindi ko alam kung sakop yan na mag-libel. Siguro kung magla-libel si Maharlika, kailangan niya pumunta dito sa Pilipinas. Kapag pumunta naman siya dito sa Pilipinas, baka mahuli na siya. Baka hindi na siya makabalik. Yeah. Yan lang ito, opinion ko, mukhang hindi sasagot ito. Hindi sasagot. Kaya hihintayin mo muna mapaos ka, Mima. Maos ka muna dyan bago ka sagutin ni Maharlika.